So, papakilala ko na po sa inyo. Ang ating guest po ngayon, si Senator Gringo Honasan. Maraming magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi, Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na makapanayam hindi lamang kayo, kundi yung taong bayan. Naku po, ay matanong ko lang po, Senator. Ilang termino po tayo nag-serve bilang senador? Siguro bago yung pagsisenador, Boss Dada, no? 17 taon tayong sundalo. Tapos lumabas tayo sa sistema, 7 taon tayong rebelde. And then tayo hindi naman sa pagmamalaki, no? Pagbubuhat ng sariling bangko, 21 taon tayong naging senador. Kauna-unahang tunay na independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. At siyempre, 2.5 taon na kalihim ng Department of Information and Communications Technology. So, yan ang record, public service record natin. At talaga naman, kaya hindi ko na masyadong in-introduce kasi wala namang hindi nakakakilala kay Senator Honasan at sa kanyang mga achievements. Pero meron siyang gustong i-correct sa history, Banat Bay. Ano yun? Kasi ang sinasabi nila ay nag-attempt daw siya, nag-coup attempt daw ng ilan daw po yung kumakalat na balita, 7 to 9. Yun ba yung sinasabi nila? Yun ang sinasabi, Boss Dada, no? Sabi ko, para hindi naman ako abunado sa mga pag-alsa o coup attempts. 1986, ang turing doon pag-alsa rin, no? Although yung kudeta, parang mali rin yun. Dahil yung kudeta, mga agaw ka ng kapangyarihan. Itinuloy lang namin yung sinimula namin noong 1986. Pagbabago, maayos na pamahala, hindi laban sa kahit na sinong presidente o kahit na sinong administrasyon, kundi para sa pagbabago, maayos na pamahala. So, pinagbibintangan tayong 7 to 9 coup attempts. So, 86, 87, 89. At sinangkot din tayo dun sa OCOD, pero na-absuelto naman tayo. Speaking of OCOD, kaibigan ni Banat Bay, yung isa sa mga nasa OCOD. Hindi ba, Banat Bay? Pero maganda ma-pick up natin, Banat Bay, yung sinasabi ni Senator Honasan patungkol doon sa sa salita or pagtalikod sa gobyerno o yung inyong ginawa noon. Kasi po, noong panahon po ninyo, sa tingin po ba ninyo yung estado ng pagsasalita sa gobyerno noong panahon ninyo kumpara ngayon? Kung inyo pong susukatin, kailan po mas delikado, ngayon o noon, magsalita against the government? Sa aking pananaw, Boss Dada, mas mabuting ang lantaran ang pagsasalita. Huwag lang mang-udyok, mang-sulsol, mang-gatong, at iwasan natin yung armadong tunggalian. Hindi yan makakabuti sa ekonomiya natin, sa mga tunay na problema natin, na pagkain, di ba? Pananamit, pabahay, edukasyon, kalusugan, at ngayon yung bagong langis, new gold, new oil, no? Impormasyon. At yun nga, nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil hindi naman ito unahan ng pagpapalaganap ng impormasyon, kundi nasa slogan ninyo, unahan sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng katotohanan. Para yung mga kababayan naman natin, na whether sa pamilya nila or sa public service, makapagdesisyon ng tama. Sundan ko po yung kaninang sinabi niyo po na parang hindi naman ata yung sakto yung maraming kudita kayong ginawa. Pero ito'y patuloy lang nung inyong ginawa noong 1986. Yan ang hindi ko alam kasi nung iba. Kasi ako po, nakasubaybay po talaga ako. Sa katunayan, nung time na lumilipad-lipad yung mga aeroplano, pagka tumapalakpak po kami pag nananalo kudita noon. Kasi alam namin na talaga namang hindi nagbago after noong 1986. Totoo. Sir, kayo po, ano po sa tingin ninyo? Bakit nyo ipinagpatuloy yung pinaglaban nyo noong 1986 at hindi kayo nasatisfy at kayo po ay parang may ginawang hakbang after that? Kasaysayan lang ito, Boss Dada, no? Bakit isinilang yung Reform the Armed Forces Movement? Yung Commander-in-Chief, yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.,
may karamdaman na pala at kakaunti ang nakakaalam. Di ba? Pag may karamdaman ka, nababawasan yung control mo, pati yung pag-analisa mo ng impormasyon. Naramdaman naman dito, nung nasa frontline kami, no? Okay lang na masaktan, masawi yung sundalo. At yung rebelde, yun ang pinili mong landas na tahakin, no? Sinumpaan mo pa yun na kung kinakailangan, magbuwis ka ng buhay. Ang hindi katanggap noon ay kapag yung mga sibilyan, inosenteng sibilyan, bata, matanda, no? Babae, lalaki, makikita mo yung tulala na muka, giba yung bahay, sunog yung ari-arian. Pag medyo minamalas-malas ka pa, inabuso yung mga anak mo. Di ba? Nahuhuli sila sa crossfire, sa gitna ng tunggalian, ng isang, di ba? Isang tunggalian. Na hindi nila inimbento. Hindi yun katanggap-tanggap sa amin. At dumarating na naman tayo sa punto na ang pagbabago lamang, baka pag-ingatan natin na pasama at pasama ang sitwasyon. Yun ang analysis namin, no? So ano po ang nag-trigger sa inyo noon bago tayo pumunta sa mga ginawa niyo po nung senador? Kaya ano po ang nag-trigger sa inyo na ipagpatuloy po yung pakikipaglaban after 1986? Kung yun pagkakataon para baguhin, hindi yung magpalit lamang ng personalidad, no? Kundi ayusin, i-improve, no? Baguhin yung sistema. Maayos na pamahala. So mayroon tayo nung, di ba, after 86, Freedom Constitution, Revolutionary Government. So pagkakataon yun, ano ang ating ginawa? Musada, no? Sa tingin niyo po ba, tagumpay ho yung mga pagpapalit ng leadership? Ito, obserbasyon ko lang, no? Hindi lamang yung people power na nagaganap sa kalsada, no? Pag medyo naubusan tayo ng pasensya, no? Kundi after elections, pag nahalal na natin yung mga kandidato, nag-uuwian lahat. Pinauubaya yung pamamahala sa gobyerno. Abay, hindi dapat mangyari yun. Pinili natin yung iluluklok natin, panindigan natin yung mga pinili natin. At sitahin natin sila. Ang singilan kasi ngayon, between elections. Di ba? Election ngayon, aantayin mo na naman yung susunod na eleksyon bago ka maningil. Ang singilan, between elections. Dapat sisitahin mo, babantayan mo, di ba? At magkukomentaryo ka ng lantaran sa legal at mahinahon, mapayapang pamaraan. So yun ang nag-udyok sa amin na wala naman palang pinagbago. May dagdag pa ako, no? Parang galit na galit yung mga pumalit. Matagal na gutom sa kapangyarihan. Nung sila naman, pareho rin ang ginawa nila. Gumanti lang. So ang gumanti, rest back. Ang tawag yan ng mga iba nating kabayan, no? So, pagkakataon sana para baguhin yung sistema, nauwi sa dating kalakalan. Coach Oli? Maganda itong sinabi ninyo, no, na yung mga pumalit, parang gutom na gutom. At hindi ko kukontrahin yun dahil I totally agree with you, Senator. Lumalabas, ipokrito. Kasi naramdaman namin yun dahil after noon, nagkaroon ng maraming brownout, scheduled brownout, nawawalan ng tubig. So naalala ko yung panahon na yun. Yung presyo ng galunggong, Coach. Mataas, di ba? So, hindi talaga inayos. Kung hindi, gumanti lang. No? Ang katanungan ko, hindi kaya yung ginawa nyo noon, at ako'y sang-ayon ako doon sa ginawa nyo noon, hindi kaya napapanahon na mangyari ngayon? Kasi ang dami na talagang problema. Sa aking opinion, mas masama ang nangyayari ngayon kaysa dati. Senator. Well, Coach Oli, no? Nakatawag lang ng pansin ko yung sinabi mong ipokrito. Di ba tayo mga Pilipino, wala naman sa atin perfecto, di ba? Pero mabigat ang kalooban natin doon sa mga nagmamarunong, nagmamalinis, at nagmamagaling na hindi naman. Ang tawag ko rin organisadong pagkukunwari. Di ba? Tapos ang lakas pa ng loob magkomentaryo. Kaya sabi ko, ang dapat lang konsultahin, katulad ninyo, no? Yung mga tumataya. Di ba? Nambabatikos ka na, nung ka sa centralized air condition office mo, sa penthouse mo, sa ibang bansa, pag lumubog yung Pilipinas dahil sa kakabatikos mo, nandun ka, safe ka. So umuwi ka rito, holding hands tayo,
patuloy mo yung batikos mo, paglubog ng Pilipinas dahil sa batikos mo, magkakasama tayo. Kanta tayo ng happy birthday. Di ba? Pero kasama ka rito. Huwag yung ligtas ka. Madaling manggulo madaling magkomentaryo, pero hindi naman tama yun. Sa madaling salita, nakataya. Dapat nakataya tumaya ka. dun. Oo. Maranasan mo, yung nararanasan ng mga kabayan natin na hanggang ngayon ay kumakain sa basurahan. Sabi nung mga nagpaplano ng ekonomiya natin, magandang ekonomiya. Pumapalo ng 6 to 8%. Di ba? Doon sa taas. Di ba? Ang hamon sa ating lahat, sa pamahalaan, maramdaman ng mga kababayan natin, ilan man yan, no? Kahit na nag-iisa lang yan, na kumakain sa basurahan. Ang tawag dyan, inclusive growth. Sabay-sabay. At okay lang ba sa inyo? Dagdagan ko. Okay, di ba? Ang tendency kasi is pag kinausap mo yung, let's say, local government, ang tanong palagi na kuminsan hindi sasabihin ilang ba boto dyan? Pag tinanong mo naman yung mga, may hawak ng kapangyarihan, yung mga sa telco, ang tanong saan ba tayo kikita dyan? Hindi ba para sabay-sabay, ang puntirihin mo yung pinakamaliit, pinakamalayo at pinakamahirap para sabay-sabay ang pag-angat. Parang release ng tren, parang kalsada, parang port, parang antena, parang connectivity, di ba? Pag kinonect mo yan, yung economic activity, sisigla yan. Development yan sabay-sabay. Hindi ito paramihan ng boto kung saan kakikita. Yun ang komentaryo namin na sa tingin namin hindi nagbago. Pero yung katanungan mo umaabot na sa puntong yon, no? Sabi ko, sa tingin ko, hindi pa ang makakapag-desisyon lang dyan, Pocholi, is yung taong bayan. Pag medyo napuno na yan, at yung mga kasundaluhan natin, nanonood ng TV, nakikinig sa radyo, active sa social media, yung mga pamilya na tinatamaan ng gutom, walang pambili ng gamot, walang pantustos ng tuition. Yun ang pag-ingatan natin na umabot sa ganung punto. Ito, Senator, natanong ko to sa inyo kanina. Pwede nyo sagutin ngayon o pwede nyo rin hindi sagutin. Nasa sa inyo po yan. Pero patungkol dito sa kasundaluhan natin, bumababa ba ang moral ng ating mga sundalo ngayon? Eto, ang sagot ko naman dyan hindi palihis, hindi ako mag-ibas, no? Hindi mo maiiwasan, hindi mo sila pwedeng ilagay sa kahon, sa bubble, na hindi nila may mga pamilya yan Di ba? Kaya sila tinataya yung buhay nila, West Philippine Sea, para suportahan, pakainin, no? Itaguyod yung mga pamilya nila. So, naapektuhan sila. Pero anong magagawa nila? Dapat nasa gitna sila ang referee. Pag mayroong pananaw lang, hindi yung kumampi, na gumalaw sila kaliwa o kanan at nagkampi-kampi, yun ang delikado. Civil war, gulo, terrorism. Saan tayo pupulutin yan? Di ba? Lalo tayong naging magulo, naging unpredictable. Nabanggit niyo po kanina, Sen, na kaya po nagpatuloy yung ginawa ninyo after the 1986 doon sa Aquino administration is parang gumaganti lang ang nangyari. Nabanggit niyo po yung kanina. Ngayon po, hindi po ba parang ganun din ang senaryo? Dahil after na patalsik nung, alam naman natin, ng mga Marcos, at ngayong sila'y nakabalik. At ngayon yung mga ayaw sa kanila, ay tila yun ang ginagantihan. Sa tingin niyo po ba ganun din ang senaryo ngayong panahon na ito? May mga pananaw na ganun. Banatbay, hindi ko lang alam kung laganap yan, diba? Kung nauubusan ng pasensya, kung mas nakararami nating mga kababayan, no? Yun ang sinasabi ko, na pag-ingatan natin yun, no? Itong gantihan, nakagisnan na natin yan Hindi ba? Para bang ang nagtutunggalian lamang sa politika o sa ibang larangan, mga iilang pamilya lang. Kaya naging issue yung dynasty. Ako, personally, tutol ako sa dynasty dahil parang hindi naman tama na sila-sila na lang. Pero tingnan natin yung datos, no? Yung datos. Ano yung datos? Bakit namayagpag yung mga dynasty? Paano walang pumalag? Walang tumayo. At in fairness, may mga dynasty na dahil sa walang pumalag, walang tumayo, nag-deliver ng serbisyo. Yun ang linawin natin para ang desisyon natin, lalo na sa Kongreso, no, ay maging maayos, makatotohanan. Itong anti-dynasty provision, certified as urgent ito nung panahon ni President Fidel Ramos. Bakit hindi lumusot sa Kongreso? Paano? Taliwas kontra sa interest nila.
Hindi ko sinasabing masasamang tao yung mga congressman natin. Nasabi ko lang, ang problema, wala sa pagkatao, wala sa personalidad, nasa sistema. At sa tingin ko, panahon na, kailan pa, di ba? Kailan pa natin naasikasuhin ito? Panahon na para pag-ukulan ng pansin yung pagbabago ng saligang batas. Ang sinasagot palagi nun, sino, papano? Ang dapat sagutin, itanong at sagutin, bakit? Wasak na ba yung saligang batas natin? Ano ba pagkukulang yan? Na nakakaapekto pagkain, pabahay, pananamit, gamot, di ba? Edukasyon at siyempre yung impormasyon. Isa po ba yan sa inyong isusulong kung sakaling kayo po ay palarin? Actually, isang one word, seguridad. Di ba? Food security. Kung hindi natin mapakain sa sarili nating pananim at ani, yung mga kababayan natin nang hindi tayo nag-i-import o nag-i-smuggle, anong klaseng bansa tayo? Tayo nagturo. Di ba? Tayo nagturo sa mga karatig bansa natin kung paano magtanim ng dekalidad na bigas. Bakit sila ngayon ang pinagkukunan natin nung kinakain natin? Di ba? Iri sa Los Baños. Tayo nagturo. At hindi lang yan. Maraming bagay pa na dapat pagkukulan ng pansin. Seguridad. Boss Dada. Isang mainit na issue ngayon, Senator, is yung dyan sa may BICAM, yung BICAM Committee Report, kung saan nagkaroon ng expose or ng paglalahad itong si Congressman Ungab at si dating Pangulong Duterte. Nilahad nila doon sa kanilang interview na meron daw mga blankong items doon sa bicameral committee report. Noon po bang inyong panahon, kasi ilang years po kayong naging senador? 20 plus years, tama po ba? 21 years. 21 years na naging senador si Senator Gringo Onasan. Nangyari po ba yan noong panahon ninyo pagka nagde-deliberate or gumagawa tayo ng budget? Ako, Boss Dada, nangyayari, pero ang pananaw ngayon hindi ganito kalala. Bakit? Yan ba, ano ba dyan ang pinag-uusapan at dinidesisyon? Hindi ba yan pera yan ng taong bayan? Di ba? Bakit hindi lantad? Hindi transparent? Yun ang problema. Of course, nagsalita si former finance chairman na Ungab, si dating Pangulong Duterte, no? Siyempre, sasagot naman yung kabila. Yan ang sabi nila. O di, balik na naman tayo sa datos. Di ba? Baka, ang pinag-uusapan nito saging, ito ang sinasabi naman ni Manzanas. Isa pa yan, no? Sa susubukan nating itulak kung pala rin tayong pagkatiwalaan muli ng taong bayan, no? Yung datos natin, yung digitalization, parang malaki pa rin ang pagkukulang natin sa pagkukumpuni ng datos. Okay? So, yan ang isa sa mga kailangan ayusin para medyo makatotohanan naman yung magiging talakayan at makapag-desisyon tayo ng tama. So, nasabi niyo, so, sagot doon is, nangyayari, pero ang pananaw ngayon hindi ganito kalala. Walang sumisita, walang pumapalag. At bakit? Yung kunento ko sa inyo kanina, of the record, no? Of the air. Di ba? Is, baka patayan sila ng gripo. Yun lang ang bantaro. Pero nabanggit nga po ninyo yung mas malala ngayon. Tanungin na natin kung ano yung estado ng bayan natin ngayon. In terms of yun pong healthcare, kung inyo pong bibigyan ng grado ang current administration or yung current situation ng bayang Pilipinas in terms of healthcare, 1 to 10, 10 being the highest. 6. 6. Sige po, pakipaliwanag po yung ano. Paliwanag. Bakit? Yung datos natin, para malaman natin kung iilan yung kumakarga, nagbabayad, di ba, sa PhilHealth, doon sa mga hindi nagbabayad. Di ba? Baka naman hindi na kaya. Di ba? O nag-declare ng savings. Di ba, pag nag-declare ka ng savings, ipon, ibig sabihin na bayaran mo na yung mga obligasyon mo. Dapat. Di ba? 90 billion yun eh. Ang problema pa, baka maraming mga programa na nahagip. Saan ba ginamit itong savings na ito? Hindi dapat transparent yan. Public record yan. Yun ang sinasabi ko na may mga pananaw. Hindi ko alam kung
totoo o pananaw pa lang ito, no? Pero laganap. No? Paniyampasok ng impormasyon na lumalala. Bago ito lumala ng gusto, na maging mawala sa atin ang kontrol, gawa na natin ang paraan para mapigil. Healthcare, included po dyan yung estado ng droga. So, sa pagdating po sa estado ng droga, noong pong nakaraang administrasyon at saka ngayon, paano mo naman i-rate yung administrasyon natin yun in terms of yung kanilang pagkontrol sa laban sa droga? Boss Dada, hindi ko alam kung paano ko i-rate dahil hindi ko na naririnig na meron tayong malinaw na anti-drug program. Ito pa pala, no? Yung mga mangangalakal, mga negosyante na foreigner, minsan nakakausap ko. Sabi ko, ano ba ang tingin niyo sa kalagayan ng Pilipinas? Sabi niya, alam mo, nawawala yung tiwala natin sa isa't isa. Sabi ko, bakit naman po? Alam niyo, sagot sa akin, nagiging unstable kayo dahil unpredictable. Bagong presidente, bagong mayor, bagong senador, bagong governor, bagong medium term program. Walang continuity. Okay? Walang predictability. Bakit katataya dyan sa pangmatagalan? Baka pag upo ng bagong halal, iba na naman. Bakit? Every 3 years may election tayo. Ganon tayo ka-unpredictable, di ba? Parang pigil na pigil yung pagtaya ng mga negosyanteng foreigner at yung mga local nating negosyante sa pangmatagalan. Di ba? Hanggang election lang sila. So, hindi tayo makausad ng mayos, no? So, isa yan sa mga dapat isipin na kailangan malinaw, no? Predictable yung mga programa. Yung magic question ni Banat Bay, do you think, sir, noong pong panahon ni PRD, naging successful yung kanyang kampanya laban sa illegal na droga? Naging member din ako, Banat Bay, nung kabinete ni President Duterte. No? Alam mo, nakita ko lang, si President Duterte, nakita niya yung bisa, yung effectiveness ng executive action. Narinig ko siya. Sabi niya, pag ipinasa natin yan sa Kongreso, baka masyadong magtagal yung debate. Yung nagugutom, hindi pwedeng paghintayin yan eh. O next week na kayo asikasuhin. Dahil medyo inaayos pa namin yung yung desisyon, yung batas, di ba? Executive action, di ba? An executive order, administrative order, has the same force and effect as law. Mabilis. Siyempre, sagot naman yung mga ibang advisor ni President Duterte, no? Boss, baka rest back tayo. Hayaan mo. Maganda tayo sa rest back. Pero gawin na natin dahil hindi pwede maghintay yung gutom. Di ba? Yung nasalanta, yung nawas out yung tulay, yung hindi makapag-aral yung mga bata, di ba? Yun ang mga emergency na kailangan asikasuhin. At ang susi dyan, at natutunan ko rin ito, kasama na yan sa advocacy natin, ay digitalization. Ang tawag natin nung unang panahon, computerization. Ano ibig sabihin yan? Mabilis. Mabilis ang impormasyon, konti ang nakikialam na tao, isang pindot mo, labas na yung datos. Di alam mo na kung ano ang pupuntahan. Last point ko is, kulang talaga yung pondo. COVID, yung pinakamayaman na bansa, naghirap din, nagkakautang din. So yung sistema natin ng priorities, yung national priorities, ito lang ang pera natin. Ang tanong, sino ang uunahin? Siyempre, yung pinakamabigat ang hirap na dinadanas, di ba? At kung iuugnay natin to sa saligang batas, di ba? Protect life, liberty, property. Pag may sitwasyon, pag sinabi mong isang buhay ang nakataya, tabi na lahat. Isang buhay lang yan eh. Lalo na kung buhay ng barangay o buhay ng bansa natin. Yun ang mga kailangang... So, ibig nyo bang sabihin tagumpay para sa inyo ang war on drugs ni PRRD? Ni PRRD? Hindi naman niya matatapos. Dahil, i-share ko rin sa inyo. Lahat ng debate pinagdaanan ko sa Senado, no? Alam niyo ang sagot palagi? How can you give what you do not have? Paano mo ipapamigay, ibabahagi, wala sa kamay mo? Magsisimula ka sa sarili mo at saka sa pamilya. Good parenthood. Dapat alam ng mga magulang, nasaan yung mga anak nila, anong oras uuwi, sino kasama. Mga ganong mga basics, no? Mukhang motherhood, pero sa tingin ko, isa yan sa susi. Yung approach naman sa policy level, supply reduction at demand reduction. Bawasan mo yung nalululon sa drugs, no?
putulin mo rin yung pinanggagalingan ng supply. Dahil may panahon noon na makasama, no? Na mas mahal. 'Di ba? Ang droga, ang 1 gramo ng droga, 1 gramo ng ginto. Kung medyo bawasan mo yung konsyensya mo at naghahanap ka ng hanap buhay na mabilis, drugs ka na. Imbis na legal na negosyo. Maganda yung sinabi nyo na para talagang mabilis ang galaw ni PRRD tungkol dito. At kaya lang, ang meron ho kayong binanggit na ngayon wala kayong naririnig. Ibig bang sabihin po nun sa tingin ninyo, kulang ang ngayon? Manatbay, di ba? Hindi pa parang death threat. Pag may nagpadala sa'yo ng death threat, hindi ako kinakabahan Malamang hindi yun matutuloy. Pag wala ka naririnig, doon ka mapupuruhan. Ibig sabihin, di ba? Hindi. Pwede ba naman sabihin ko sa'yo na... So, ganun din. Pag wala tayong narinig, ibig sabihin, ano ba? Diba? Tuloy ba? Tinuloy ba? Nanalo ba tayo o natatalo tayo? Sa tingin niyo po, nananalo o natatalo? Sa tingin ko, ito, personal ko na opinion, parang, ang suma total, parang talo tayo Dahil, ang pinag-uukulan natin ng pansin, hindi yung mga tunay na problema Yung drugs, sintomas lamang yan ng mas mabibigat na problema. Diba? Sino ang maglalako ng drugs kung kompleto Ricardo naman sa pamilya, no? Napapakain naman, napapag-aral, di ba? Stable. Frontline natin yan. Kaya ang inambisyon natin, di ba? Food security. Well, hindi lang yan. Kung gagawin natin, motherhood na naman, di ba? Pagmamahalan sa pamilya, pagtutulungan sa barangay, sa komunidad, kaayusan sa bansa, di ba? Sabay-sabay na pag-unlad, di ba? Para sa bayan at seguridad sa karagatan natin. Tapos baliktarin mo yun. Di ba? Pero kailangan doon talaga magkakasama. Hindi pwedeng paisa-isa. Lagi niyo po nababanggit yung digitalization. Bilang sekretary ng DICT nung panahon ni Pangulong Duterte, anong major accomplishment ninyo? 2.5 years. Medyo bitin pa nga 2.5 years. 800% ang improvement sa broadband, sa connectivity natin. Okay? Doon sa pre-Wi-Fi, 500%. Well, eto, mabuti na itanong mo yan na Banatbay, no? Okay sa akin dahil itong ipapaliwanag ko during budget deliberations, yung pangangailangan ng budget. Dahil ang future talaga at gumagalaw talaga yung technology ay information and communications technology. Kable, antena, satellite, di ba? Kaya lang kailangan iakyat pa ang pag-unawa ng gobyerno mismo sa digitalization, sa computerization. Maganda dahil kumisang kulang ang kaalaman, konti ang tanong. Hindi maganda dahil kulang ang kaalaman, konti yung budget. Kapos palagi, no? So dapat iangkas yun, yung digitalization sa tinatawag na infrastructure development, di ba? Tulay, kalsada, di ba? Yung pwede nating ikambal doon sa... Pero ngayon po, alam naman natin, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung SIM registration, di ba? At nagpatuloy ngayon, naging batas po yun. Ang kinakataka lang ng mga kababayan natin, bakit tuloy-tuloy pa rin yung pang-i-scam? Mas matindi pa nga po ngayon kasi ang gamit mismo nila ay yung pangalan ng mga kumpanya. Totoo. Ano sa tingin ninyo ang problema at ano kaya magandang solusyon niya kung kayo maging senador? Okay. Di ba, DICT, under niyan yung National Telecommunications. Ang naging papel lamang ng National Telecommunications Commission nung tayo ang nakaupo sa DICT ay magbigay ng frequency. Ano ang ginawa ng iba? Hindi na tayo nonombre ng mga pangalan, no? Kinuha yung frequency. Ginamit yung iba, binenta yung iba, at tinago yung iba. Hindi pwedeng gawin yan. Yung frequency, pag-aari yan ng taong bayan. Ngayon, ang solusyon, dalhin mo sa korte para isuli yung mga hindi ginagamit. Abi, dalhin mo sa korte. Ano yung korte natin, di ba? Hindi naman sa... medyo mabagal. So, mariresolve yan, di ba, mga 5 presidente. Di ba? 5 presidente down the line. Doon ngayon, sumipa ng gusto yung administrasyon ni President Duterte. Executive action. Sabi niya, yan tower, kailangan hindi 1 tower, 1 telco. Hindi, sama-sama kayo dyan, pag-usapan niyo yung partihan.
Di ba? Yung iba nagsinungaling pa. Wala kaming tower. Alam mo sagot ni PRRD. Alam mo, kayo magsinungaling, bibitayin ko kayo sa tower ninyo. O di, sunod sila. Executive action. Mga panahon ngayon, kailangan mabilis. Kaya nga po, so parang sinasabi nyo po ngayon, bakit naglilipa na yung mga ganitong scam, baka mabagal. Baka mabagal. Konting political will. Hindi ito pagpipintas. Ako na lang po magsasalita. Kulang at mabagal. Para hindi na ho si former senator. Anyway, yan po kasi yung mga tinatanong ng mga kababayan natin dahil talaga nagtataka sila sa mga nangyayari ngayon. Para bagang, sigurado ako, parte kayo ng gabinete ni PRRD. Pero parang ngayon talagang kung hindi bumagal, lumala. Kaya siguro isa sa dahilan kung bakit gusto nyo rin po bumalik sa Senado, para po makatulong. Hindi lang yan. May mas malala pang problema. Di ba pag naapi ka, ordinaryo kang tao, saan ka tatakbo? Pag wala ka ng matakbuhan, wala kang kape, punta ka sa hustisya, sa korte, di ba? Abi kung doon sa korte mismo may problema, saan ka tatakbo? Mamumundo ka na. Baka pwede pang patas yung laban doon. Pati yung sistema natin ng pagpapataw ng hustisya na weaponize, ginawa sandata, naranasan ko yan personally. Di ba? Mas malala pa yung pananagutan ng iba, pero pinili yung, hindi na tayo magdidetalya, no? Pinili yung ikukulong, pinili yung pahirapan. At eto, kasama dyan si ating Pangulong yon. Di ba? Na naging target. So, kung gano'n ang hustisya natin, walang sasantuhin, saan tatakbo yung ordinaryong mamamayan? Yung justice system natin, kailangan i-repair din ng konti. So, yung reforma across the board yan. Kaya lang, ang basa ng mga Pilipino, pag hindi na kaya sa hustisya, sumbong mo kay Tulpo. Kaya ko nabanggit yun. Kasi kayo ba ay sang-ayon na gano'n ang ginagawa ng mga Pilipino pagka wala na matakbuhan, tila sa Senado na tumatakbo? Sa tingin nyo ba, tama ho yung ganon? O may gagawin kayong batas para dito? Naranasan ko rin yan personally. Yung tinatawag natin na trial by publicity. Di ba? Wala ka pa sa korte o national television, may camera, may mic, di ba? Abay, pagbibintangan ka na at huhusgahan ka. So pag uwi mo, sasabihin sa ng mga anak mo at mga apo, Lolo, tatay, magnanakaw ka pala. Diba? Ano isasagot mo ron, diba? So sinira na yung pangalan mo bago ka pa umabot sa korte. May pangalawa pang aspeto, banat bay na sa akin importante rin dahil seguridad, no? Ini-expose natin yung kahinaan natin, we are exposing our strengths and weaknesses as a developing country to temporary friends and adversaries. Yung mga nanonood sa atin, siguro sabi nila, ang gugulo nila, no? Mag-reclaim pa tayo ng artificial island dun sa West Philippine Sea. Yun ang mga komplikasyon nito na kailangan pag-isipan at pagplanuhan. Pero idagdag ko lang, no? Pinag-usapan natin lahat to. Ako, personally, bakit ako na-involve sa reform movement, bakit natin pinagpatuloy yung ating pakikbaka sa ibang larangan, ito hindi para sa sarili ko, no? Para sa susunod natin na henerasyon ng mga national at global leaders, yung ating mga anak. Okay. Nanonood dyan Kung ang napapanood nila, nagagawin nilang halimbawa, pag sila na ang nakaupo, parang personalan, away, hidwaan. Abi, pag leader na sila, ganun ang nakagisnan at gagawin nila. At may isa pa tayong mabigat na problema. Sabi ng World Health Organization, 100 batang Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa kakulangan sa sustansya ng pinapakain. Between the ages of 0 to 6. Nakikita natin, di ba? Yung mga estudyante natin ngayon, parang mga maliliit. No? So, nag-worry ako rin dahil baka yung underdeveloped. We are raising a new generation of stunted Filipinos. Ang inaalala ko, baka maapektuhan yung utak. Baka isa dyan maging senador o presidente tulad nangyari sa akin. Medyo may sayad ng konti. Kayo po ba, kung sakasakali, yung mga hamon ng iba na, kasi may balita ngayon, di ba, yung bitay sa mga korap na opisyal. Yan po isa sa mga news ngayon.
Agree po ba kayo doon? Hindi ba panahon pa ni Jesus Christ? Di ba? Masama nang pumatay ng tao, di ba? Oh, hanggang ngayon, nagpapatayan pa rin. So, hindi ko alam kung masosolve yung problema niya nung mababawasan pag ibinalik natin yung death penalty. Baka deterrent, no? Sinasabi ng iba. Pero ako, tutol ako dyan, ayusin muna natin yung due process, yung rule of law, di ba? Lahat ng sektor na involved dyan sa pagbibigay ng hustisya. Then saka natin pag-isipan kung balik pa yung death penalty. In fact, nung nakulong ako noon sa Santa Rosa, doon sa Fort Santo Domingo, doon pala pinatawan ng kamatayan sina Fathers Burgos, Gomez at Zamora. Medyo kakaba-kaba ako noon eh. Nakulong ako. Pag nirestore yung death penalty, baka sampulan ako. Sige po. Mucholi. Ito, Senator, maiksi ang tanong lang to kasi ito yung mga napapanahon na balita ngayon na gustong malaman ng ating mga kababayan yung inyong tayo dito kung sang-ayon kayo o hindi kayo sang-ayon. Posoli, pag ganun ba, yes or no lang o pwedeng maiksing paliwanag? Pwede kang mag-yes or no, tapos maiksing paliwanag. Pero lalahatin ko na para pero 4 lang naman ito eh. Itong kasi drug test sa mga nakaupong mga politiko. Kasi sa inyong mga uniform men, meron kayo minsan di ba, surprise drug test. Okay? So drug test. Number 2, itong ayuda. Posoli, kung pwede. Sige, drug test muna tayo. Drug test muna. Aba, hindi ba may minimum requirement para sa mga elected at appointed officials? Yung drug test, procedural yan eh. Isama mo o hindi, dapat pag inupo ka, matino ang pag-iisip mo, may puso ka, above average intelligence. So, ako parang redundant yan eh. Dapat kasama yan dun sa pag-apply mo, pag-graduate mo. Di ba? So, kung pag-uukulan natin ang pansin, para bang drugs na lang ang problema ba natin? Di ba? So, ako, tutol ako dyan, ayusin na naman natin yung nasirang mga institution, kasama na doon yung standards, yung batayan, para maghalal tayo o magluklok ng public officials. Pangalawa po, ito, mamaya na yung ayuda. Ito kasi napapanahon to, ngayon lang to. Firing squad sa mga magnanakaw na politiko. Mga korap. Balik ako rin kay Jesus, di ba? Pero kasi iba ito, iba yung death penalty. Ito, firing squad ang hinain. Talagang Hindi, ang tanong, bakit? Bakit firing squad? Ba't hindi lethal injection? Bakit hindi... Kasi para magbigay ng leksyon, para hindi natularan yung mga magnanakaw po sa posisyon. Ito hindi po panglatan, para doon lang sa mga nakaupo. Kurap lang. Ako, tutol ako dyan. Di ba? Parang hindi na nga perfecto yung sistema, ipa-firing squad mo pa. Kung nagkamali ka, walang recall mechanism yung... Pag piniring squad mo na, oops, walang option eh. Pero ang sabi naman daw po doon sa batas na sinusulong, hanggang may finality sa Supreme Court. Proseso na naman. Matagal na naman. Justice delayed is justice denied. Papatagalin natin, appeal, di ba? Sa sistema natin, aregluhan, di ba? Lagayan, di ba? Tumatagal. Naiipon yan eh. Kaya, pati yung National Penitentiary natin, pinasyalan ko yan nung chairman ako ng Committee on Public Order, no? Kalahati ng nakakulong. Hindi dahil sa with finality, kalahati na nakakulong doon, at least, walang abogado. I agree with you, Senator. Pero kasi yun, sinasabi nyo, ito yung mga mahihirap na walang kakayanan o hindi, ito yung mga naaapi. Pero ito sinasabi ko, ito yung mga pwede na nating sabihin na mga bilyonaryo to. Kasi ito yung mga korap. Kaya kapag ikay korap, siguro ang legion ang abogado mo. Ako siguro, ang mas precise na sagot is, wag muna. Wag muna. Pangatlo, ito, paborito to ni Boss Dada. Divorce. Okay, divorce. Mabuti na itanong nyo yan, no? Divorce. Ilang lalaki at babae na Pilipina, ang nagsasama, di ba? 100 yung anak, na hindi kasal sa West o sa simbahan. So, ano bibiyakin mo? Di ba? At saka yung epekto nun, doon sa frontline natin, di ba? The family is our strongest
Political, social, economic unit. So bago ka magpakasal, mag-isip-isip ka mabuti dahil sino tatamaan pag nag-divorce? Anak. Yun ang Hindi, problema. kasi merong ganito ang akala niya, may kwento, true story to, hindi ko na lang dediretsuin kung sino. Ang akala niya, yung pinakasalan niya si Adan. Oo. Iba pala ang ano. Oo. Iba pala. Hindi, yun naman, Si Aidan may subjective. Ha? Paano kung gano'n, di ba? Huwag tayo padalos-dalos ng paghuhusga. Dahil lang. Hindi mo pa nasubok. Tapos, di ba, magkukomentaryo ka na. Hindi ko pa talaga, ayoko talaga magpakasal yun sa nga. Adan. Pero ito, suggestion ko po baka naman pwede nyo i-consider, expiration na lang. I-renew na lang yung marriage. Biro lang po. Pero dapat 10 years. Kasi kay PRD, siguro ginaman 10 years eh. 10 years, ano? Siguro ito yung influensya sa atin ng mga colonizers natin, no? Yung Catholic, di ba? Pero nakakatuwa na, yung influensya nung religion sa atin, no? Si Jose Rizal, 24/7 ang bantay, national hero. Di ba? Hindi naman siya anti-Spaniard, anti-clergy. Di ba? Tutol talaga siya. Talagang kalaban niya yung mga nakasutanan, no? Tinatanong nga ako minsan, no? Ito, share ko lang sa inyo. Senator, ba't ganun itsura mo? Para kang nalahian ako. Sabi ko, yung lola ko, yung ninuno ko, no? Balingkinitan yun, morena. Di ba? Naliligo dun sa sapa. Katapat nun yung simbahan. Nag-aerobics yung praile. Nakita yung lola ko, pinasadahan. Di ganito itsura ko. Para palang kwento ni David yan, tsaka ni Batsiba. No? Oo. Ako po, mainit ang ating mga talakayan. Kaya pinayagan ng korte na manatili muna sa ospital si Pastor Apollo Kibuloy matapos mapatunayan na may iniinda itong karamdaman. Samantala, Pastor Kibuloy ay nagawang makadalo sa bail hearing sa pamamagitan ng video conference. Si Margot Gonzalez sa report. Sa ikalawang pagdinig ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 hinggil sa petition for bail na inahain ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ay sumalang na sa cross-examination o interogasyon ng depensa si alias Amanda. Ang cross-examination ay paraan ng depensa para hamunin ang kredibilidad ng testigo laban sa mga inaakusahan nito. Unang nagtanong sa witness ay ang lead counsel ni Pastor Kibuloy na si Attorney Israelito Torion kung saan nakapagtanong daw ito ng halos 3 oras sa bail hearing. I cross-examined the complainant for 2 hours and 40 minutes as to what were the topics of my cross-examination. I'm very sorry I could not reveal to you because of obvious reasons. That's under the rule on sub judice. I cannot talk on the merits of the case. But it was not finished. I barely scratched the surface. And we will resume on February 6 of 2028 at 1:30 in the afternoon. We are hopeful that our petition would be granted, but as to how she reacted, I could not give details. But of course, I am the lawyer for the accused. We are, after the cross-examination, our hopes are higher than before. Samantala, pinayagan naman ng korte ang butihing pastor na manatili muna sa isang ospital matapos mapatunayan na may iniinda itong karamdaman. Our motion for his hospitalization was in effect granted because of the urgency of the situation last Saturday. And as of now, the warden is given the discretion as to whether or not he will be hospitalized either in Pasig Regional Hospital or in the Philippine Heart Center. Even the warden affirmed the urgency of the situation last Saturday. Pastor Apollo Kibuloy was coughing. We confirmed that. And for a while, he had to be transported to the hospital for immediate relief. Ayon kay Torion, maaring nagkasakit ang butihing pastor dahil sa kanyang bagong environment o kinalalagyan ngayon. He is not so used to the environment where he is placed now, and the ventilation may not be good for his health, knowing that he is already 74 years old, and Pastor Apollo Kibuloy is used to nature. His house residence is in Glory Mountain, where trees are abound, as well as birds are there, and nature is there, and that's his environment. And now the environment is very
is changed drastically, and that is why his health has responded negatively. Dahil nasa ospital si Pastor Kibuloy, hindi siya pisikal na nakadalo sa hearing, kundi sa pamamagitan lang ng video conferencing. Nakatutok di umano ito sa buong durasyon ng pagdinig. He was observant, but he was lying on his bed. But the rules require that he should be present. He was observing the proceedings the entire time. Sinabi naman ni Atty. Torion na hindi nasabi sa hearing kung hanggang kailan papayagan ng korte ang hospital stay ng butihing pastor. Maaring nakadepende ito sa magiging rekomendasyon ng doktor. Samantala, gaya ng nasabi ng abogado, magpapatuloy ang cross-examination sa witness sa buwan ng Pebrero. Inaasahan na maliban sa lead counsel ay magtatanong din kay alias Amanda ang iba pang abogado ng depensa. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News. At patungkol din dyan sa issue na yan, syempre isa sa mga mainit na nangyari ngayong taon, mga partner, itong KOJ siege. Senator Gringo Onasan, kayo po ba ay nagkaroon ng ideya kung ano yung mga nangyari doon, and kung inyo mang alam yon, sa tingin po ninyo, nagkaroon po ba ng kalabisan sa pag-enforce noong pag-issue ng warrant of arrest dyan sa Davao? Hindi. Sa tingin ko, no, basta't sundin lang yung proseso. Diba? Sa legal, mahinahon, at mapayapang pamaraan. Ang problema kasi, masyadong nabababad. No? Hindi pa tayo dumarating sa korte. Nabababad na yung issue. So, ang tawag natin dyan, trial. Nahuhusgahan yung sitwasyon at mga personalidad by publicity, which is, para sa akin, premature. Diba? Nauuna yung hiyaan. Diba? Nagkakahiyaan. Imbis na antayin, na dumating doon sa, humantong sa proseso. At siguro yan na rin ang norm ngayon, no? Ang kalakalan ngayon. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay nakapiit ngayon sa regular na piitan. Kayo naman po, noong kayo ay kumbaga nagkaroon ng problema sa gobyerno, kayo rin po ay ikinulong sa kampo naman po. Ano po? Ano po ang inyong experience doon na sa tingin ninyo halos kaparehas na itong nangyayari kay Pastor Kibuloy? Well, noon siguro magkaiba ng konti. Pero ang common, ang pagkakapareho, parang pati yung hustisya natin nagagamit na sandata para sa pamumulitika. Namimili ng poprotektahan at tatamaan. Hindi yan sa tingin ko ang buod, ang spirit ng justice system natin. Di ba? Due process, ebidensya, no? Hindi yung sabi-sabi lang. No? So yung iniiwasan natin talaga yung trial by publicity. Meron tayong due process, no? Protect life, liberty, and property. Pero para sa akin, para sa inyo rin siguro, may mas importante pa sa buhay, no? Yung pangalan na ipamamana natin sa mga anak natin. Kung wasak na yung pangalan, ano pa ang ipamamana natin? Hindi yung kinabukasan nila, hindi pa sila namumuhay ng sarili nila, sira na. Hindi naman tama yan para sa akin. May panawagan po ang mga netizen. Madalas ko pong nakikita ito sa social media. Minsan parang sila'y nananawagan na sa AFP na manghimasok sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa ating bayan. Ano sa tingin ninyo ang ganitong klaseng panawagan ng ating mga kababayan? Sa tingin ko, no, dapat magdahan-dahan tayo. Dahil baka hindi natin nakikita yung magiging epekto nito. Pero hindi natin maaalis na itong kasundaluhan natin, no? Kahit na gaano sila tapat sa tungkulin, chain of command, no? Sila ang referee, sila ang final arbiter. Pag nagkagulo sila referee, no? May mga pamilya yan. Pag medyo nanawagan na yung taong bayan, diyan natin makikita yung tibay ng pagtupad nila sa kanilang tungkulin. So, para sa akin, dahil galing na kasi ako dyan, no? Galing na ako dyan, at madaling manggulo. Madaling mag-udyo. Pero ang laging sinasagot is, pag ayaw na natin sa sitwasyon na ito, ang sinasagot kagad sino? Sino ang iuupo? Sino ang ano?
Sa tingin ko, ang mas importanteng katanungan, ano ang ilalagay natin na kapalit nung inaayawan natin? Pero kailangan mabilis to. Hindi pwede maghintay yung bayan. Nakikita na, nasasaksiyan natin, di ba? Pag tinanggal yung status quo at hindi mabilis ang gulo muna. Mas mahirap yung gulo muna eh. Kailangan... Pero sa tingin niyo po ba, yung ganitong klaseng diskarte o ano ay isang option? O sa tingin niyo hindi na ito na napapanahon? Hindi, option yun. Laging bukas yung option na yan. Pero sa tingin ko, batay sa kasaysayan natin, gaano katagal bago nangyari yung 1986 People Power Revolution? State of the art tayo na, no? Of course, sinundan nyo ng mga sunod-sunod na pag-alsa. Meron pa nga EDSA 2, EDSA 3, no? Pero para sa tingin ko, hindi magandang ugali yun, no? Kaugalian sa pangkalahatan. Dahil tuwing maubos tayo ng pasensya, maubusan tayo ng pasensya, gusto natin mag-shortcut. So kung ganon, sabi ko nga, kung sa practical naman, di isa rin natin yung mga korte. Di ba? Ipon-ipon tayo sa MOA, sa Luneta. Yung interesado sa isyong yon, taasan na lang ng kamay. Pabor, hindi pabor, guilty, not guilty, taasan ng kamay. Paramihan. Di ba? Yun, kung yun ang gusto natin, taong bayan ang makakasagot niya. Pero ang pananaw ko rito is dahan-dahan tayo. Baka hindi natin nakikita yung magiging kahinat na nito para sa pangkalahatan sa bansa natin. Yung investors, yung stability, lalo na ngayon. Di ba? Sabi ko nga, natutunan ko, na tingnan mo lang yung mapa, no? Tayo ang dapat na sentro ng ekonomiya, seguridad, di ba? Foreign relations, cultural, di ba? Kung maayos natin yung sarili natin bakuran, kung ang solusyon natin mag-shortcut uli, then, imbis na sa atin pumunta, yung nahihirapan sa ibang lugar, baka maghanap na naman ng ibang mas maluwag, no? Mas predictable. So, ingat-ingat lang. Coach Oli? Ito, uli, mabilisan lang at sang-ayon o hindi kayo sang-ayon? I-impeach si Sara, BP Sara, pangalawa, sang-ayon ba kayo na ang Pangulo at ang Speaker of the House ay magpinsan? Well, halo-halo na yung issue niyo. Yung sa impeachment, masunod lang yung proseso. Sang-ayon. Masunod lang yung proseso. Transparent, predictable, ebidensya. Hindi yung sa korte, kung may pagkukulang, kung may pananagutan, sa korte. Di ba? Huwag natin naman ibabad sa 6 o'clock news. Dahil nagkakahusgahan Mabilis ang paghusga. Para ano pa yung... Pagdating mo ron guilty ka na pala sa pananaw, ano pa poprotektahan mo? Mas mahalaga yung pangalan, yung reputasyon, no? So, pag-proseso, sundin lang yung proseso, transparent, walang trial by publicity, okay lang. Di ba? Dahil kung hindi natin kayang ipataw yan sa matataas na opisyal, sinong mga pangkaraniwang mamamayan ang ligtas sa violation ng constitutional rights, no? Yun ang pananaw ko dyan. Yung pangalawa, Senator, yung... Tingin niyo po ba ito ay ethical na ang nakaupo daw na presidente ay pinsan naman niya ang speaker? Unang-una ba't pumayag yung kamara? Di ba? Related yan sa dynasty, bakit sila na lang? Wala namang iba. Ako, ang feeling ko kuminsan, pag bumoboto ko, hindi dahil sa nag-file tayo ng certificate of country, para bang ito na lang ba pagpipilian? So, mas marami ang pagpilian. Pero, dagdagan natin ang kaalaman ng botante para yung mapanuri sila. At yung mga choices nila, informed naman. Hindi ito kursunada lang o type ko lang, no? Hindi ito pormahan lang. Public service, mabigat yan, ha? Karanasan, kakayahan, at yung willingness na magsakripisyo. Bago po tayo magtapos, may tanongin, basahin lang po natin yung ilang katanungan ng mga netizen. Isa hong mga katanungan, sinasabi at komento nila, dahan-dahan, ubus na ang pera. Yung sinasabi niyo po daw na dahan-dahan ng, sa AFP, ubus na daw ang pera. Isa ho sa komento yon. Ito pa sinasabi nila, sirang-sira na ekonomiya natin, Senator Gringo. Ay, foreign relations natin, wala na, huling-huli na tayo. Ano ang inyong komento dito po?
Kailangan kung mauubos ang pasensya natin, eto pagtulungan talaga natin yung mga remedyo rito, no? Bago mapuno ang salop, no? Dahil, yun nga, ang hindi ko kayang sagutin, ano ang kahihinat na nito, no? Pero taong bayan ang magdesisyon dito. Wala tayong magagawa pag yung taong bayan na nagsabi na tama na ito. Diba? Yun ang pag-ingatan natin na umabot tayo sa puntong yan. Ngayon yung pera, balik tayo dun sa national priorities. Ito lang ang pera. Sino ang unahin natin at kailan? Siyempre, ang approach ko dyan, para sabay-sabay, unahin natin yung pinakamabigat ang problema. Yung nawas out yung tulay, walang kuryente, gutom, buong barangay. Dahil, di ba, minsan pag yung rescue team natin, pag may sakuna, babalik sa'yo, Sir, ayaw iwanan yung aso, yung baboy, yung aparador. Abay, pag ganun, pag punersa mo, kahit na mapilayan na ng konti yun, basta't buhay. Di ba? Ang batas ay nasa panig mo. So life kasi, kahit anong sitwasyon, pag sinabi mong buhay, isang buhay ang nakataya rito, tabi na lahat. Isang buhay lang, kung buhay ng barangay, buhay ng bansa, buhay ng probinsya, lalo na. Buhay ang pinag-uusapan dito. Yun, panghuli na lang po, Senator Gringo Honasan, kausapin po natin yung mga botante at kumbinsihin nyo na po sila bakit po nila kayo kailangang ibotong muli. Well, una-una po, nabanggit ko na kanina na 17 taon akong sundalo, 7 taon nagrebelde, 21 years na senador, kauna-unang independyente, 2.5 years na kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Pero babalik ako dun sa basics, Hindi ako perpekto, pero ako'y mabuting ama. Mabuting asawa. Good provider naman ako. Tapos na yung mga anak ko, 5 na apo ko. Super lolo ako. Yun ang pinakamabigat kong kwalifikasyon. Hindi yung sekretary, yung senador. Kung ano ako sa tahanan namin, doon din ako siguro sa public service. At marami akong unfinished business. Mga gawain na gusto kong tapusin sa tulong ng mga makakasama ko pag pala rin tayong bigyan ng mandato. Pero ang pakiusap ko lang, ang panalangin ko, Banatbay, Boss Oli, Boss Dada, is kailangan talaga makakasama, Englishin ko muna. Together. One flag, one nation, one people, Magkakasama. Patuloy tayong mangarap, magkakasama, patuloy tayong manalangin, at patuloy tayong magsikap. Ayun, maraming salamat pong muli, Senator Gringo Honasan. At siguro final message para sa akin, sana marami pa tayong mga makausap ng mga kandidato para mas lalong mas makilala pa ng mga botante natin yung mga iboboto nila. And again, nasa kamay po natin ng pagbabago, nandiyan na yan, May 2025. Gamitin po natin ang ating kapangyarihan sa pagboto, sa pagpili ng mga tamang kandidato para matapos na ang unang-unang problema ng bayan natin, yung mga korap sa pamahalaan. Banatbay, Coach Oli pala? Ako, last message ko lang, ako ay malaki tiwala ako sa ating hustisya. At itong nangyayari kay Pastor Kibuloy, nawa ay payagan siya makapag-bail dahil alam naman natin na ito ay patungkol lang sa politika. Matagal nang binasura yung kaso, nabuksan lang ngayon. That is public knowledge na po yan. Alam po ng lahat yan. Ngayon lang, ito ulit ibinalik. Again, dahil siya ay malapit sa mga Duterte. So sana pagbigyan natin itong makapag-bail. At sana wag ma-impluwensyahan ang ating mga husgado kasi hindi po ito maganda. Again, naniniwala ako sa inyo, pero kung may lumalapit sa inyo, kung sakali lang naman na may lumalapit na outside forces para kumbinsihin na huwag payagan si Pastor Kibuloy, diyan pa lang malalaman na natin na ito'y political in nature. May edad na po yung tao, hindi po siya pwede sa ganong sitwasyon. So, siguro, hindi po tataka si Pastor Kibuloy. Kaya nga siya ay tumatakbong senador dahil gusto niyang makatulong sa mga Pilipino. Banatbay? Ayun, at ako naniniwala din sa mga ilang sinabi ho ni ating guest na si Senator Honasan
ang ganda po na sinabi niya. Tulad din po yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte na ayaw niya ng marahas. Ayaw niya ng hindi magandang mangyari at magkaaway-awat, magkagulo sa Pilipinas. Pero atin lang din po ipaalala sa mga AFP na you're there to protect the people, the Constitution and the people. So sana po ay bantayan po natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Ako po si Banat Bay, magkita-kita po ulit tayo dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Salamat po, Senator. Ako naman po, si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada, para sa Diyos At Pilipinas nating mahal.